O baka daw binayaran ng mga iyon para gawin kay Michael yun dahil daw may naagabyado raw si Michael. Isa sa mga ramble na pinasok nila. Kung ano-ano. Hindi ako makatulog ng maayos dahil pati sa panaginip ko ay pumapasok si Michael. Madalas kong napapanaginipan na nagsasayaw kami. Masaya kami tapos bigla na lang siya mawawala sa harapan ko. Ang sakit sa dibdib ko. Parang mas gusto ko na rin mamatay noon dahil wala na akong nakikitang dahilan pa para mabuhay. Lubha ang pagmamahal namin ni na Michael sa isa't isa. Pero kung bakit nangyari yun sa amin? Kung dati, may hatid na ngiti para sa akin kapag nakakarinig ako ng mga sweet music. Mula noong umatay si Michael, pait at kirot ang hatid sa akin. Lalo na ang mga musikang naisayaw namin ni Michael. Luha ang aagos sa pisngi ko kapag naaalala ko siya habang napapakinggan ko ang mga awiting naging bahagi ng maligayang relasyon namin ni Michael. There are songs I will sing. Madrama pa rin ang naging graduation namin sa college. Nagregalo sa akin ang mami ni Michael. Ano pa't iyakan na naman kami. Agad ako nakapagtrabaho sa Katanawan pero hindi ako nagtagal dahil hindi raw ako kasing galing gaya ng nakita nila noong nag-exam at interview ako. Mahina daw ang performance ko. Si Tadel ang nakaunawa sa akin. Ang sabi niya, hindi ka pa talaga handang magtrabaho, Pearly. Huwag ka munang magtrabaho. Hindi ka pa nakaka-recover sa pagkawala ni Michael. Tama si Tidel. Dahil sa bawat lugar na makita ko sa Katanawan at sa Buena Vista at lahat ng napuntahan namin ni Michael, lahat yun ay naghahatid sa akin ng kalungkutan at pagluha. Hanggang sasabihin sa akin ni Tidel, "Patay, tapos ka na sa pag-aaral mo. Siguro umuwi ka muna sa inyo at kapatid mo naman ang pag-aralin mo. Sa ganung paraan, Pearly, baka maka-move on ka na dahil hindi mo na muna nakikita ang mga lugar o mga bagay na magpapaalala sa iyo kay Michael." Noong araw din yun, ay naging pake na ako. Dahil kinabukasan ay uuwi na ako. Pero hindi naman ako nakatulog. Magdamag akong gising at panay ang pag-iyak. Alas 3 pa ng umaga ay dilat na ang mga mata ko. Gising na. Ang isip ko sa pananariwa sa mga alaala ni Michael. Noong dumating ako dito, masaya ang balita ng kaibigan ko si Lilibet. Ikakasal na rin siya. Masaya siyang nagbalita pero may tulad na pait sa akin yon. Dahil naaalala ko naman si Michael. May mga plano na rin kasi siya noon na magpakasal kaming dalawa. Pagkatapos niyang mag-graduate, si Sonia na kaibigan din namin ni Lilibeth ay nasa UP na noon. Si Joma na childhood love ko dito sa amin ay nasa Saudi naman. 2 taon lang kasi ang kursong kinuha ni Joma. Vocational course sa pagiging electrician. Mahigit 1 taon na raw siya sa Saudi noong dumating ako dito. Noong kasal ni Lilibet ay may sayawan. Hindi ako nakipagsayaw dahil nanginginig ako habang pinapanood ko ang mga nagsasayawan. Bigla pa ako napaluhan noong maalala ko ang gabing yon na nagsasayaw kami ni Michael nang bigla lang siyang pagsasaksakin. Nag-iwan sa akin ng phobia ang nangyaring yon kay Michael. Ni hindi ko magawang manood sa mga sumasayaw at lalong hindi ko magawang makipagsayaw. Noong gabing yun nga, nang pasayaw ni Lilibet ay may isang may edad na lalaki ang kumuha sa akin para magsayaw. Kahit hindi naman ako nakaupo sa hilera ng mga dalaga. Natural tumanggi ako, pero sumama pa na ang loob ng lalaking yon. Napahiya daw kasi, naglasing saka nagwala. Ako ang pinagwalaan niya. Nakakahiya ang ginawa niya.
Si Jody na kapatid ko ang humila sa akin pa uwi. Pero kahit noong nakauwi na ako ay naggugulo pa rin pala ang lalaki. At ako ang naging sakat noong gabing yun dahil sa pagtanggi kong makisayaw sa kanya. Pinagalitan ako ni Mama noon. Sinisisi niya ako kung bakit hindi kasi ako nakisayaw. Nagpapasasyal daw kasi ako. Dapat hindi ka na lang umuwi dito kung hindi mo kayang makibagay sa mga taga dito. Ayan, naging simula tuloy ng kaguluhan ng kaartihan mo. Ganito ang parang Armalite na pagbubunganga ni Mama noon. 2 gabi ang dumaan. May sayawan na naman at nagbibihis na ang mga kapatid ko. Noong magbunganga si Mama. Saan kayo pupunta? Tanong ni Mama sa mga dalaga kong kapatid. Sa sayawan. Sagot nila. Walang pupunta sa sayawan. Sagot ni Mama. Bakit naman po? Tanong ni Melissa. Siya namang labas ni Jody mula sa kwarto niya. Nakabihis na rin. Basta, walang pupunta sa sayawan. Tapos, pati ikaw Jody, hindi ka lalabas ng bahay. Utos niya sa SK chairman kong kapatid. Sumagot naman si Jody. Pero ma, SK chairman ako. Iber, basta walang lalabas. Isara lahat ng bukas na pinto. Utos pa ni Mama kay Papa. Nahiya tuloy ako sa mga kapatid ko dahil alam kong ako ang dahilan kung bakit ayaw nang payagan ni Mama ang mga kapatid kong gustong pumunta sa sayawan. 2 gabi pa lang kasi ang lumipas mula nung magkagulo ang sayawan sa kasal ni Lilibeth dahil sa akin. Dumaan pa ang mga araw. Nakapagtrabaho ako bilang clerk sa isang private office. May mga lalaki akong nakilala at mga naghayag ng damdamin pero hindi ko pa magawang buksan ang puso ko noon. Nagmumulto pa ang alaala ni Michael at nagiging sanhi pa rin yun ang pagluha ko. Lalo na kapag naririnig ko ang mga awiting naging bahagi ng pagmamahala namin. Lalo na ang awiting The Freshman. Ayaw kong pakinggan yun dahil iyon ang huling sayaw namin ni Michael. Yun ang sinasayaw namin nung gabing saksakin siya ng mga lalaking yun na hanggang ngayon ay hindi pa nahuhuli. Mahal na mahal ko pa rin si Michael noon kahit na alam kong hindi na dapat pang manariwa pa ang pagmamahal na yun sa puso ko dahil wala na siya. Kung ilang lalaki ang pinasad ko at kinaibigan na lang dahil hindi ko talaga maramdaman na handa na akong umibig muli. Hanggang sa sumapit ang December ng 2004. December 24 ay may pasayaw dito sa amin. Programa ng mga SK sa pangunguna ng kapatid kong SK Sherman. Fundraising nila dahil bawat sasayaw ay may bayad. Nanood lang ako noon pero hindi ko pa rin kayang makisayaw sa kahit na anong tugtog. Nang marinig ko magsalita ang MC, ang sabi niya, ang susunod ng music ay pinatyaw ng ating kaibigang balikbayan, fresh from Saudi Arabia, si Kuya Joma, at 500 piso para sa special dance na ito, para kay Kuya Joma and Company. Dahil dito ay napalingon ako sa sayawan, dahil hindi ko alam na dumating na pala si Joma. I've been waiting for you ang tugtog na isinalang. Pumasok ang 4 na lalaki at pinagmasdan ko silang mabuti. Pero wala doon si Joma. Paulit-ulit ko silang pinagmasdan dahil matagal na panahon kaming hindi nagkita ni Joma. Baka ako, hindi ko na siya mamukhaan pero talagang wala siya doon. Wala naman siya. Sabi ko pa kay Mama na siyang kasama ko nanonood noon nang biglang may nagsalita sa tabi ko. Kasabay ng pagkananghap ko ng paskong amoy ng kulon na alam kong imported. Early, pwede ba kitang maisayaw? Sabi niya. Paglingon ko ay tumambad sa paningin ko ang isang guwapong binatang may bikote. Si Joma. Joma? Bulalas ko. Oo, halika, sasayaw tayo. Sabi niya.
Ay, wag naman ako. Sabi ko,